May tanong sa akin, Boss Rai, hello po. Tanong ko lang po sana, pwede po bang magpalit ng SIM card upang hindi na sila makapangharas sa akin? Kasi yan po ang advice ng kaibigan ko. Kung magpalit po ako ng SIM card, yung mga contact reference ko ba, matatawagan pa rin sila? Sana man-notice nyo, Boss Rai. Gusto ko na lang magpaka... Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video ngayon, aalamin po natin, no, na maaari ba tayo magpalit ng SIM card? At kung magpapalit ba tayo ng SIM card, hindi na matatawagan, no, yung mga nilagay nating contact references and even yung mga ninakaw nila na mga contact list sa inyo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. So sabi niyo nga is, pwede ba, no, na magpalit ng SIM card upang hindi na sila makapangharas sa inyo? Okay, doon po muna tayo. Well, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Dahil nga ho, ang layunin po natin sa paggagawa po ng ganitong mga content or videos is para po siyempre maiwasan natin yung anxiety at depression na dulot ng harassment o ng pangwawalangya nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Ito lamang po may papayo sa inyo. Kung sa tingin nyo po, yung pagpapalit ng SIM card is matatahimik po yung inyong isipan, well, gawin nyo po. Okay? Wala naman kumbaga, there's no limit, no, na po pwedeng gawin, no, para po maiwas nyo yung sarili ninyo sa anxiety at depression. Kasi importante ho yan yung well-being po ninyo Di po ba? Kasi hindi kayo makakapag-focus doon sa inyong gustong marating. Di ba? Kung kayo po maraming iniisip, nagkakaroon kayo ng anxiety, depression, kumbaga, konting kibot, ay naku, ninenervyos na kayo. Paano kayo makakapag-focus nun? Lalo dyan, meron kayong nahiram, may obligasyon kayo. Paano nyo mababayaran ngayon yan? Di po ba? Kung kayo, ang isip ninyo is wala doon sa sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo, di ba? Napaka-importante po noon. Kung meron kayong hanap buhay, di ba? Paano nyo maibibigay yung kinakailangan po ng inyong pamilya, di ba? Kung kayo po isip dito, isip doon, di ba? Hindi kayo nakakapag-focus. So mag-focus po tayo doon sa mga bagay na kaya po nating kontrolin. And what's that? Yung sarili natin. Diba? Kung sa tingin po ninyo yung pagpapalit ng SIM card, yung hindi pagpansin sa kanilang tawag, mensahe, email, yun ang makapagpapagaan ng inyong pakiramdam, yun yung para mawala yung isipin nyo sa kanila, gawin nyo po. Importante yun Yun ang kaya nyo kontrolin Di po ba? So gawin nyo. Nasa sa inyo po yan. Pero make sure po na huwag nyong isasantabi or babaliwalain po yung inyong obligasyon sa kanila. Kasi nahiram po natin yan at napakinabangan. Okay? Doon po tayo sa isa inyong tanong. Okay? Sabi nyo po, pagka nakapagpalit ba ako ng SIM, yung mga contact references ay matatawagan pa rin ba nila? Okay, eto po yan. Yes. Unfortunately, yun po ang bitter truth, matatawagan pa rin. Bakit? Kasi yung SIM card nyo lang naman po ang pinalitan po ninyo. Yun pong kasing contact reference is nailagay nyo na po yan. Kung naglagay kayo doon sa apps nila. Ngayon, kung doon din sa mga ninakaw nila, ayan, kasama rin yun. Matatawagan din kasi nanakaw na po nila yun Nasa kanila na po yung record nun. Okay, kung maaalala nyo po yung mga previous videos ko po, ano sinabi ko, di ba? Kung kayo po'y nakatapos na sa pagbabayad dyan sa mga yan, no? I-reformat nyo po yung inyong telepono. Bakit? Kasi po, may inilagay silang malware dyan. Yung malware po na yon ang naging dahilan, okay, or naging mitya para makuha nila yung inyong mga informations na nakalagay sa cellphone po ninyo.
At isa na po dyan, yung pong mga contact list ninyo. Unfortunately, nasa kanila na po yun eh. Nakuha na nila yon. Okay, so kung papalitan man ninyo yung SIM card ninyo, ay wala na pong ano yun. Kumbaga, yes, hindi nila kayo matatawagan, not unless kontakin nyo sila using yung bago nyo SIM card. Malalaman na naman nila yung number ninyo. Or, isasaksak nyo yan dun sa inyong sa dati yung telepono, matrace na naman nila dahil nandun pa rin yung malware. Di po ba? Kailangan po nating ingatan. Okay, kung tayo po'y gagawa ng hakbang, gawin natin ng tama. Okay? Kung ayaw nyo talaga mabulabog, gusto nyo magpalit ng SIM card, yung pong telepono nyo ginamit sa kanila, kailangan yun i-reformat ninyo. Kaya lang, pag ni-reformat nyo kasi yan, definitely, lahat po ng mga apps na nakalagay doon, mabubura yun. Di po ba? Paano? Kung gusto nyo ng bayaran. Di ba? Paano nyo siya ngayon maano? Kasi kadalasan yung mga yan, pag nawala na sa inyong telepono, at hinanap nyo dyan sa mga App Store, Google Store, kung ano-anong store na yan, wala na. Hindi nyo na ma-download ulit. Di ba? Paano nyo pa siya babayaran? Di po ba? Ako, ito suggestion ko sa inyo. Gusto nyo talaga magpalit ng SIM card? Wala akong problema. Pero, bumili ho kayo ng panibago yung unit. Kumbaga, i-preserve nyo yung unit nyo na yon na may mga apps. Okay? Lagay nyo lang doon yung SIM card. Gusto nyo, patayin nyo lang siya. Nandun lang siya. Hindi kayo matatawagan, hindi kayo mamimensahe. Now, pag dumating na po yung time na nakapag-ipon kayo, at meron na kayong pambayad, ayan, buksan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Ngayon, pag nabayaran nyo na yung OLA na yun, itabi nyo po yung proof of payment. Kasi importante yun, dahil makulit nga yung mga bugok na yan. At bugok talaga yung mga yan. Kahit sabihin nyo, nakabayad na kayo, at nasunod nyo kung ano man yung nasa memorandum po, dun sa ceiling on interest rate, kukulitin pa rin kayo yung mga yan. Kaya itabi nyo yun. Bakit? Kasi, pag dumating yung panahon na kayo po'y manghihiram sa ibang mga lending, financing, o sa bangko, at nakita po, dun sa, sa credit history ninyo na meron kayong hindi nabayaran, pwede nyo ipakita yun. Bayad po ako dyan, eto. So, pwede kayong mag-contest ngayon doon sa CIC na, bakit hindi to? Hindi kinonsider tong bayad ko na to. Bayad ako, eto. Eto, may may date yan. Kung kailan nagbayad yan, yung amount nandyan. So, pwede nyo siyang i-contest. Ifa-flag ngayon ng CIC yung OLA na yon na hindi nag-update ng payment ninyo. Considering po ito na yung OLA is submitting entity or miyembro po ng CIC. Okay? Sana po maliwanag yung aking sinasabi rito, ha? Ulitin po natin, ha? Summary. Yes, wala akong problema magpalit kayo ng SIM card. But make sure po na sa ibang unit nyo siya ilalagay. Okay? I-preserve nyo yung mobile device ninyo na ginamit nyo sa mga OLA, lagay nyo pa rin doon yung SIM card nyo na yon. Pero patayin nyo, itabi nyo lang. Para at least pagkakailangan nyo na magbayad, kung may kakayan na kayo magbayad, magagamit nyo pa rin siya. Okay? Tapos pangalawa, unfortunately po, hindi po mabubura or matatawagan pa rin po yung inyong mga contact references at yung ninakaw nila sa inyo na contact list. Bitter truth yan. Wala tayong magagawa ron. Kaya kung ako ho sa inyo, i-inform nyo na po sila. Sabihan nyo na in advance. Sa inyo namang galing na ay nakahiram ako dito sa bugok at abusadong online lending apps. Hindi ko naman alam na ganyan pala sila magtrabaho. Kung makakatanggap kayo ng ganito mga mensahe, please disregard nyo at ako'y nangihingi ng paumanhin. Nangailangan ho kasi ako ng pera eh. Okay? Sabihan nyo na ho sila. Abisuhan nyo na. Mas mainam yun sa inyo galing kaysa manggagaling po doon sa mga bugok at abusadong online lending apps. Di po ba? Kasi pag galing yun sa mga abusadong online lending apps na unahan kayo, katakot-takot ng paninibak, magkasiraan ho kayo. Nung kakilala nyo na yun. Which is yun yung isa sa iniiwasan din natin. Di po ba? Kasi ang gawain po niya, mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, is collection, by shaming. Ipapahiya kayo niyan. Wawalang yung talaga sisiraan kayo. Diba? Peperwisyo, pati po yung mga walang kinalaman sa utang.
No, yung nasa contact list nyo, nilagay yung reference, yung mga friends nyo sa, sa social media, dama yan. Oh. Bukod sa sisiraan kayo, pati sila sisingilin. Mga walang ya talaga yung mga yan eh. Di po ba? Kaya ako, paulit-ulit kong sinasabi. Wag ho natin silang tangkilikin. Diba? Yes, nakahiram na tayo dyan. Nag-past due na tayo, nagdelinquente na tayo. So, gawin ho natin, pag-ipunan, bayaran, tabi yung pinagbayaran. Now, kung meron talaga tayo ng pambayad at parating yung due date natin, bayaran na lang ho natin. Huwag na natin pasakitin ang ulo natin. No? Kasi pag pinasakit natin ang ulo na, pinatagal pa natin yan, naku po, wala hong mangyayari sa atin. Magagaya tayo doon sa ibang mga kababayan natin na sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, at yung iba po, diba, kinukuha pa yung sariling buhay. Kagaya nyo ho, nakita nyo. Ano sinabi nyo rito? No? Gusto nyo na hong kunin yung sarili nyong buhay? Wag po. Marami hong sa inyo, nagmamahal sa inyo. Okay? Hindi ho yun ang kasagutan dyan. Oh. Sa tingin nyo, matatapos ang problema doon? Hindi po. Oh. Yung iba nyo naman hong mga kaanak ang problema. Dahil siyempre, nawala kayong bigla. Wala na yung utang na yun, definitely, kasi wala na kayo eh. Pero yun pong naging epekto nun. Kayo ang nawala. Instead of you, nakasama nila, di ba? Nasaan kayo ngayon? Huwag nyo hong sukuan yan. Okay? Lahat po ng problema ay nasusolusyonan. Hindi yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos yan. Kung alam po niya na hindi nyo kaya, kaya nyo yan. Samahan ho natin ang dasal. Okay? Napaka-importante po yan. Huwag ho natin susukuan ng problema. Kasi pag sinukuan ho natin yan, tayo lang din po ang talo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.